Price tag at CLR, nagkatablahan na nga ba? Phoebus, sinabing gusto lang daw niyang makatulong sa mga MC. Aklas, binayaran daw para hindi na bumatel. At makagago, hindi nakaligtas kay Kiko Matos. Pinatunayan ng aktor na si Kiko Matos ang sarili sa larangan ng battle rap na ginanap kamakailan lang sa sunugan Bad Blood 2 laban sa rapper na si Peso Rothschild. Naging madikit ang battle ng dalawa at mahahalatang pinaghandaan nila ng maigi ang paghaharap nilang ito. Base na rin sa ipinakita nilang performance kahit pa nga pareho lang silang mga baguhan dito. Mukhang nagkaroon ng pagkakataon ang aktor para i-call out ang dati na nitong nakaalitan na vlogger na si Makagago matapos niyang hindi magustuhan ang naging resulta ng laban niya kay Damsa sa Battle of the YouTubers nito 3 taon nang nakakaraan. Galit na galit ito noon kay Makagago dahil sa luto na judging daw ng mga hurado nito kaya siya natalo. Kaya naman sa battle niya kay Peso Rothschild hindi pinalampas ni Kiko ang pagkakataon na banatan si MG sa round 1 nito. Akala kasi ng mga tao nandito para umastang alam Makagago. Hindi ko kailangan dala ng bodyguard kasi dala ko yung bike ko. At mas lalo na hindi ko kailangan sumabit sa height ng ibang tao para lang maging uso. Makagago! Galawin mo na yung baso! Hindi ka nadama kasi laos ka na sa tao! What's up mga ka-hombre? Makagago, what's up man nga pala hindi umubra kay Miss Donald Bartolome. Kaya sumabit na lang kay Jonalyn Labi Kobe Tutule. Mabigat na Bombay sa trending sumasabay. Huwag niyo naman awayin yung Kobe ng Cavite kasi yun yung pinakamamahal ko at number 1 kong bebo. Sa pagpapatuloy nga ng Matira Mayaman tournament ng PSP, tuloy na sa pag-advance si Shea sa semis kung saan makakaharap niya si Six Threat sa parating na event sa Davao. Marami naman ang nanghinayang kay Aklas dahil sa hindi nito pagsipot sa battle sana nila ni Shea na naging dahilan kaya nasa semis na ito ngayon kahit hindi ito lumaban. Git naman ni Aklas sa isang post nito ay mas nakakapanghinayang kung hindi niya kakagatin ang 2 milyong pisong bayad umano sa kanya para umatras na lang sa battle nila. Ilang buwan kasi ang nakalipas, nag-rant si Aklas sa social media, tila galit na galit sa PSP at kay Phoebus dahil hindi umano na-promote ng maayos ang battle video nila ni Invictus. Kaya raw hindi na siya sisipot pa sa battle dapat nila ni Shea. Hindi nakaligtas sa atensyon ng mga battle rap fans ang ginagawang pandadamay ng mga MC kay Phoebus sa mga battle nila. May ilang concern na netizen pa ang nagkomento na hindi raw dapat hinahayaan ni Phoebus ito dahil pasahod lang naman niya ang mga MC sa liga niya. Kaya naman kay Phoebus ay hindi naman daw siya tinatalaban dito at kasama lang daw yun sa game. Sa isang live naman ni Phoebus, nilinaw niyang hindi siya naaapektuhan ng anumang pagtira o pandadamay sa kanya ng mga MC dahil hindi naman daw nababawasan ng mga ito ang pera niya. Boss P, babayag ka ba na kinukuha ng mga MC? Wala naman kasi ako pakialam sa mga ganyan eh. Hindi naman ako kikita ng milyon pagka dinamdam ko yung sinasabi nila. Kung mababawasan ako ng 10 million kada ganun nila, doon ako magre-react. Kaso kahit piso hindi ako nababawasan eh. Hindi mo naman kasi matatawag na pagkalugi pag nakatulong ka sa ibang tao. Kasi ibabalik sa iyo ng Panginoon na masigit sa tinulong mo yun. Wala akong kinikita dyan sa pangil. Masaya kasi ako nakakatulong sa MC sa pamilya nila. Kaya okay lang sa akin yun. Samantala, ilang post naman mula kina Price tag at CLR ang gumawa ng ingay sa social media nito lang nakaraan. Isang larawan kasi ang binahagi ni Price tag ng kanyang mga wish awards sa kantang Kontrabida at may caption pang nakinabang ka rin. Wala mang binanggit na pangalan dito si Price ay nagkanya-kanyang hula naman ang mga fans kung sino ang tinutukoy niya rito at may ilang nagsabing si CLR nga raw ito. Lalo lang tumindi ang hinala nila nang mag-post din si CLR na medyo naging abala pala sa katatapos lang na birthday nito at sa pag-shoot ng music video sa latest single nito. Ayon kay CLR, kung gusto raw nitong magpabuhat ulit ay bigay na raw muna nito ang revenue niya. Kung wala raw ay maganya-kanya na raw muna sila. Ayos lang daw siya kung nasaan siya ngayon at sa huli ay may binanggit pa na kontrabida mo to na nagpatibay ng haka-haka nilang si Price naman ang tinutukoy niya rito. May ilan namang hindi naniwala at sinabi marketing strategy lang daw ito ng dalawa dahil may lalabas na namang bagong kanta na ikumpara pa nga ang mga ito ng isang fan disgustingly na parang lagi raw inaapi tapos maglalabas ng kanta. Sa ibang balitang hip-hop naman, Phoebus hindi apektado sa pagdadamay sa kanya ng mga battle MC. Sa hindi pa napanood ang video ng aming pagtalakay tungkol dito, i-click lang ang nakikita sa screen.